Kabado na ang mga koponan sa Eastern Conference matapos ang pagdating ni Nikola Vucevic sa Boston Celtics na agad nagpakitang gilas sa kanyang debut game kontra Miami Heat. Kahit maagang natambakan ng 21 puntos ang Boston, nagpakita sila ng matinding determinasyon sa second half at tuluyang nakumpleto ang isang malupit na comeback victory. Malaki ang naging ambag ni Vucevic sa panalo ng Celtics matapos magtala ng 11 points, 12 rebounds, 4 na assists at 2 steals at take note mga idol, coming off the bench pa siya sa larong ito. Dahil dito lalong tumitibay ang Boston bilang isa sa mga koponang dapat bantayan sa darating na playoffs, lalo na kapag tuluyan ng makabalik si Jason Tatum. Sa kasalukuyan, nasa pangalawang pwesto sa standings ng Eastern Conference ang Boston na may record na 34 na wins at 18 losses, at malinaw na seryoso ang kanilang habol ngayong season. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa debut ni Vucevic at sa tsansa ng Boston this season? Samantala, posibleng maging contender team pa rin ang Golden State Warriors ngayong season dahil sa presensya ni Kristaps Porzingis, kahit pa nawala sa kanila si Jimmy Butler dahil sa injury. Kilala si Porzingis bilang isang modernong big man na may kakaibang kombinasyon ng taas, depensa at higit sa lahat ay ang kanyang mahusay na outside shooting na kayang magbukas ng opensa para sa buong koponan. Kung magkakasama na sila ni Stephen Curry sa loob ng court, tiyak na uulan ng tres ang Warriors sa dami ng kanilang shooters. Isipin na lamang ang spacing na maidudulot nito sa opensa ng Golden State kapag sabay na nagkalat sa labas sina Curry, Porzingis at iba pang mga tirador ng Warriors. Ang depensa ng kalaban ay siguradong mahihirapan kung sino ang babantayan. Masusubukan na sana ang bagong kombinasyong ito sa kanilang laban bukas kontra Los Angeles Lakers. Ngunit sa kasamaang palad, out pa rin si Kristaps Porzingis dahil sa injury, katulad din ni Stephen Curry na hindi rin makakalaro. Dagdag pa rito, maging si Luka Doncic ay makakaligtaan din ang kanilang laban kontra Warriors dahil sa hamstring injury na nakuha niya sa laban nila kontra Sixers. Sa kabila ng mga injury na ito, malinaw na kapag bumalik na sa full strength ang Warriors, ibang klaseng opensa ang maipapakita nila sa liga. Ang kombinasyon ng shooting, spacing at versatility na dala ni Porzingis kasama si Curry ay maaaring maging susi para muling bumalik sa pagiging tunay na contender ang Golden State ngayong season. Samantala, balitang umiinit ngayon sa paligid ng Los Angeles Lakers ang posibilidad na kunin nila si Chris Middleton sakaling mabuyout ito ng Dallas Mavericks. Mula sa kanyang championship run sa Milwaukee, malayo na ang narating ni Middleton. Nagkaroon siya ng maikling pananatili sa Washington Wizards bago tuluyang matrade sa Mavericks. Ngunit ayon sa ilang eksperto, hindi raw ito bahagi ng long-term plans ng Dallas, kaya malaki ang tsansa na mabuyout siya sa mga susunod na linggo. Sa 34 na games ngayong season, ang 13-year veteran ay may average na 10 points, 4 na rebounds, 3 assists, habang tumitira ng 43% sa field at 33% mula tres. Bagamat hindi na siya ang all-star version noong prime niya sa Bucks, malinaw na may natitira pa siyang sapat na kalidad para makatulong sa isang contender. Kilala si Middleton bilang steady shot maker at maaasahang depensa sa perimeter na eksaktong kulang ngayon sa Lakers. Hindi man siya magkaroon ng malaking papel sa rotation, ang kanyang experience, basketball IQ at kakayahang maglaro sa wing ay swak sa pangangailangan ng koponan lalo na sa playoff push. Kung magiging team-friendly ang kontrata, ito ay maaaring maging low-risk, high-reward move para sa Lakers. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Bagay ba si Middleton sa Lakers?